parang may nagbato ng underwear sa stage. Nagbato. Tapos ang pangalan nagbato, Carding. Pre, ang dami mo natanong. 7 ang guest mo. Bakit di mo pa yung 8? Sumagot ka kasi didibdiban kita. Bagets. Bagets datingan ko. Hello mga bagets. Baka hindi niyo ako kilala. Pakikilala niyo ako ngayon sa Luis Listens at kasama natin ang lupit kumanta ng taong to. Parang pinapanood ko lang si Luis Manzano sa Entablado. On Luis Listens, Rob Daniel in the Hello, guys. house! Hi brother! Welcome! Hello po. Ito, naalala ko, ang huling pagkikita natin was I Can See Your Voice. I can see your voice. Correct me if I'm wrong, si Arthur and si Addy, kasama Addy. mo. Okay, yun muna tayo kasi yun yung last na naalala ko eh. Kamusta yung I Can See Your Voice experience? Nahiya kaming tatlo. Yeah, good luck and ang galing niya. Pero ito tanong ko sa'yo, in an industry na umaapaw ang talent, lalong-lalo na sa Pinas, ano ang pakiramdam pag kayo na ang talagang sinasabi na next generation ng mga singers dito? Exciting siya para sa amin na kami yung nabigyan ng opportunity po na i-represent yung generation namin, ng generation ng music natin yan, ng OPM. And super grateful lang na ganun kami nakikita ng tao, which is hindi rin naman kasi namin in-expect na parang aabot sa ganun na, uy, kayo ito yung generation nyo, kayo yung yan. Bukod sa akin, sinong idol mo sa pagkanta? Wala na eh. Sino mga, when you were growing up, ayan, sino yung talagang, marami. iba to, idol to. Pwedeng sa instrument or pwedeng yung boses as a performer. Kanino ka? Dami po, yung mga Ray Valera, ganun. Okay, hindi mo basta-basta naririnig yun. No, hindi, seryoso, hindi mo basta naririnig ang pangalan ni Sir Ray. Parang lang, for someone as young as you. Parang kumbaga, ang kakalakihan mo, syempre walang iba, Sir Gary V, Sir Martin Rivera. Hindi lahat nasasabi ang pangalan ni Sir Ray Valera. Paano mo napasok si Sir Ray sa usapan? Yung mga songs niya rin kasi, lagi pinapatugtog sa bahay. Growing up, parang nadala ko yun eh, yung lambing, yung parang... Musical family ka rin ba? Mahilig lang sila sa music, pero hindi sila nag-tinake as like professional job yung music. Ano yung goal mo when you were younger? Maging singer agad? Hindi. Nung mga around high school, elementary, sports guy ako. Mahilig ko sa basketball. Basketball. So, sali ako liga. Ayun yung ko lang noon, yung pinagkakabalan ko, basketball, school. Okay. Tapos, ayun na. Until binigyan ako ng gitara ng AirPod ko. Ayun, tinry ko siya. Parang naisip ko rin, maganda pang attract to ng Try mo! Magpakatotoo ka! Pag may crush ka no high school, syempre. Maganda, papasikat ka sa school. Ano tingin mo mas nakaka-attract ng yung mga binibini? Sports ba o pagkanta? Siguro ako, dahil musician ako ngayon, music na lang, musician na lang. What is it about singing na you enjoy? Ako, enough na sa akin yung ma-express ko yung nararamdaman ko sa singing. Hindi ko na iniisip ko ano yung, like, mas magaling ako sa ganito, ako yung pinakamagaling sa ganito. Ako, success ko na yun na ma-express ko yung sarili ko sa pagkanta. So, ayun, yung singing itself, parang masaya na ako. How was it nung binigyan ka ng gitara? Siyempre, una, mga kapaka, di ba? Pero when you were getting comfortable na to play the guitar, when you were getting comfortable na rin na kumakanta, anong pakiramdam na siguro parang you're finding yourself na rin, di ba? Through music, anong pakiramdam nun? Hindi lang siya sa music naka-apekto sa akin. Sa real life din eh. Okay. Yung confidence, kung paano ko siya dalhin yung sarili ko on stage, nadadala ko rin siya in real life, kung paano makipag-usap sa ibang tao. And ayun, yung ginawa sa akin ng music talaga. Nung nagbabasket ka, varsity ka o mahilig ka lang? Nag-varsity ako, elementary, tas high school, Okay, pero the fact na nag-varsity ka, ibig sabihin, may konting tapang ang sikmura mo. Meron. Di ba? Meron, Iba naman yung larong barkada, iba ang larong liga, village, iba ang varsity. Kasi pinapanood kayo, dala mo pa yung pangalan ng school. So kumbaga, kahit paano, may konting confidence ka. So kung sanay ka, may confidence ka mula sa sports, kamusta yung first step mo as a singer or as an artist? Ano siya medyo nakakaya siya at first eh. Kasi di ba, sports, angas, yung astig. Yan nga di ba? Di ba? Hindi ka makakita na isang, like ako, di ko maisip na MMA fighter biglang magkakata. So ikaw,
At first yun, nahihiya ako syempre sa mga kaibigan ko na yung mahilig sa sports. Pero natuwa naman ako nung na-start ko yung like music career ko, nag-release akong kanta. Supportive yung mga tropa ko sa basketball. Na, Okay. wow, galing mo kumanta. Parang na-appreciate pala nila yung... tas, ayun, masaya siya kasi, ayun, hindi lang sa music yung parang nakukuha kong audience, yung may mga tao rin na kaibigan ko na mahilig sa sports, yung iba't iba rin. So, yun, saya siya. Nung when you realized na okay, there's a bigger world na pwede kong kantahan. Ano ang pakiramdam nung medyo dumadami na to? Medyo iba datingan nito. May talent ako. Ayan, ano ang pakiramdam na nun? Medyo naka-pressure siya at first. Siyempre, nag-start din po ako ng ng 16 ako. So, hindi ko alam yung pasikot-sikot, hindi ko alam kung paano i-handle yung ganito. Medyo, yun, kinakabahan ako lagi. So, hindi ko pa alam paano yung makipag-usap sa tao, ganun. Ano yung para sa'yo ang nagbukas ng pinakamalaking pinto para sa'yo? Ano na lang, yung pinakauna kong nirelease na song. Okay. Nirelease ko siya like 2020, pandemic. Tapos, nilabas ko siya sa TikTok. Tapos, at first, di ako nag-expect na yun, magugustuhan ng tao yung song ko sa TikTok. So, ayun. Tapos ano yun, the moment na i-upload mo, kamusta yung, may tao kasi na, hindi sila mag-social media muna. Tignan natin kung mag-hit, bahala na. O hindi kaya yung nakatutok sila every 10 minutes. Tingnan. Ano yung naging proseso mo doon sa ganun? Ano ako ng TikTok dati, hindi ako fan eh. Hindi ako fan ng TikTok, syempre nung high school. Maraming TikTok, so gusto ko, may iba ako. Hindi ako TikTok masyado. So, nung dumating yung pandemic, ayun, parang nag-release na kasi ako ng songs. Nung parang independent pa ako that time. So, nirelease ko po yung mga songs ko sa YouTube, ganun. Tapos, one time naisipan kong try ko i-upload to sa TikTok. Pero ano lang, parang upload ko lang, tapos di na ako babalik sa TikTok. Bahala na to. Basta may nagawa ako. Okay lang. Tapos, in-upload ko po siya, tapos siguro mga 1 day or 2 days after, ayun, meron ng attention na nagagather doon sa song. So, nakakatuwa. So yan, ano ang pakiramdam na nanggaling ka sa kaba, nanggaling ka sa uncertainty, 'di ba? Pero kumbaga yung wow, yung sabi mo tinatanggap na, kinakanta na, sinishare na. Tinatry ko pa siyang i-process sa utak ko. Wow. May man nakikinig ng songs ko. May instance ka ba na ito favorite ko tong banggitin, si Nyoy Volantes, idol yan, Sir Idol. Nyoy. Na alam mo yung kanta niyang Nasaan? Nasaan ka na? Kita mo? Ikasama dyan! Guest ako sa concert mo. Ang kwento ni Nyoy sa Nasaan, at eto, kwento niya sa akin to, naliligo siya, puro sabon ng mata niya, tapos hinahanap niya yung tabo. Okay. Totoo, sabi siya, nasaan ka na? Tapos, nagkaano siya, epiphany siya na, teka, nasaan ka na? Talagang mabilis na banlaw, sinulat niya yung kanta. Kaya niya nabuo yung Nasaan. Ikaw ba may mga ganong scenario ka? Wala. Or mas sit down ka and strum na? Mas sit down ako na kuha ang gitara, tapos try ko lang sumulat ng mga ilang ano. Ano muna para, balikan natin yung tropa mo. Na I guess you've been with them before sumikat at lahat-lahat. Na from them, looking at you now, na nagko-concert, na on TV, familiar face, familiar voice. Ano sinasabi nila sa'yo? Ano sila eh, mga kengko yun eh. Parang hindi naman nila ako nakikitang artist na. Pero syempre, proud sila. Nasasabi nila sa akin yun. Yan, pag nag-share sila sa social media, proud sila sa mga work ko. Pero pag magkakasama kami, walang ganun eh. Hindi, at saka feeling ko, yung barkada na yan, sila yung mag-ground sa'yo. Yun talaga. Ayun ang maganda rin na, ayun ang thankful din po ako na may ganun ako, family, friends na kapag umuwi ako Laguna, may mga taong papaalala sa akin, tao ka rin, di ba? Gusto yun na, tao. Ganda. Ano ang isang bagay na nagpangiti sa'yo nung naramdaman mo na yung popularity? Something heartwarming. Mga message nila sa akin, yung parang sinave ng music ko, yung buhay nila. Or, ayan, yung mga ganyan na naligtas ko sila from their mental health past. And masaya sa akin yun eh. Kasi hindi ko ine-expect yun na ganun makaka-touch yung music ko ng buhay ng ibang tao. Pero nung nalaman ko yun, mas na-inspire ako to write, to sing for them. Ayan. Other side,
Kung yun naman nagpangiti sa'yo, was there something nung medyo sumisikat ka na kinagulat mo not in a good way? Yung parang, ganito pala. Madami. Madami din yan. Oh, yan. Mga ganyan. Siyempre, yung sinasabi na hindi enough yung talent mo, yung kino-compare ka, of course, sa ibang artist na, which is, for me, nonsense naman yun kasi kanya-kanya tayo. Oo naman. Pero, siyempre, nung nag-start ako, nung mga 17 ako, 16, ayun, na-hurt ako, siyempre. Especially pag nababasa rin ng friends ko, ng family ko, parang na-hurt din sila, kaya mas na-hurt ako. Well, umabot na sa point na, especially sa family na, okay din anak, you don't deserve the hate, the negativity, okay na yan. Umabot ba sa point or sila yung mas go, bahala sila? Sila ganun sila yung mga friends ko na huwag mong pansinin yan. Yung mga ganyan, parang mema lang yan parang Totoo hindi yan. naman nila mapakita yung sarili nila online, di ba? Pero, ayun, sila yung nagpupush sa akin. Tas ako rin, syempre, sa sarili ko rin nanggagaling talaga na pinipilit ko na, parang iniisip ko na, hindi naman nila naintindihan yung ginagawa ko. Ito, favorite ko tong tanungin sa mga artist. Ano ang pakiramdam when you signed your first autograph? Naalala mo ba? Mall show ba? Was it yung parang may mall show para sa'yo o hindi kaya random encounter sa mall? Autograph tayo. Naalala mo ba? And ano ang pakiramdam mo nun? Nung mapa-autograph sila, hindi ko alam kung paano ako mag-autograph. Hindi ko alam kung anong autograph ko, kung tunay ko bang pirma or gagawa ko ng bago. Oo, for autograph purposes. So, ayun yung nakakatawa laging experience sa akin na minsan kahit ngayon, parang pag may papa-autograph, nalilimutan ko anong pirma ko nga ulit. Ano yung pang-cheque at saka ano yung pang-print lang. Sabi mo kanina, you've gotten messages na, let's say, na you help them, through a very dark time in their life or, through some mental health issues. Nagbe-message sa'yo. Pero is there one na talagang face-to-face? Merong isa na, may bata, tas naka-suit and tie siya. Parang same outfit ko sa mga gigs ko. Mini you. Tas yun, pinapakita niya yung videos niya, nakakanta siya. Tapos, nakakatuwa yung ganun kasi di ba, yung someone that age na tinatangkilik ka, parang it's an honor na maging parte ka ng paglaki nila, pagtanda nila. So, ayun yung isa sa nakakatawa. Weirdest naman. May isa ka bang weirdest encounter na, ito totoo naman. Nangyari na rin sa akin. Ito totoo naman, maging honest. Out of town, kakatok sa kwarto, o hindi kaya may magsasend ng letter na yung laman medyo, alam mo na, yung ganyan. Or ikaw, may ganong encounter ka na ba? Parang may nagbato ng underwear sa stage. Nagbato. Tapos ang pangalan nagbato, Karding. Para malinaw, underwear ng lalaki o ng babae? Babae. Okay, para malinaw lang kasi mamaya, okay, naalala mo ba saan to? Hindi ko natanda kung saan. Basta nasa stage ako nun, tapos may naghahagis ng towel. Flowers. Tapos? Tapos? Yun, parang... Ginanon mo ba sa stage? Hindi naman. Parang nakita mo, alam mo na nagulat lang. doon? Okay, di mo nasalo. Hindi ko nasalo. Buti na lang. Buti na lang. So, kamusta? Di ba? It's not something na pwedeng pagdaanan ng isang simpleng tao na babatuhan ka ng underwear. So, nung nangyari yun, ano naisip mo nun? Ano ba? Hindi ko explain. Natatawa lang ako na, grabe, ganito pala. Diba? Malupit ang ATABS natin. Fairly new in the industry. Diba? Fairly new. Pero para sa'yo, ano yung pinaka-highlight mo so far? Nag-release ako ng album ngayon. Yung Wonder Boy. Pinaka-latest album ko noong February 13. Nung nirelease ko yung first album ko na yun. Shit, naiisip ko yung kaba. Siyempre, 13 songs, tapos parang sinulat ko yun, pinaghirapan namin yung lahat, and yun, ibibigay mo na siya sa tao ngayon. So, yun yung parang highlight sa akin na, and ano rin siya parang nasa bucket list rin siya sa career ko na mag-release ako ng album. Like, hindi lang yung singles, like full-length album talaga. So, ayun. May nakita ko isang performance, I forgot kung saan, was it an awards night yata, na you were singing his song, tapos nandun si Kuya Og sa harap. Tama ba ako? Ayun. Was it for an awards? Yes. Mix awards ba? Was it? Wish. Sorry. Wish For Wish Awards that you were singing, tapos nandun si Kuya Og. So,
Alam mo parang, kung nagbabasketball ka, sino bang idol mo? Kobe. Isipin mo, nagsushooting ka o may game ka, nanonood si Kobe. Same thing, di ba? You're Yeah. singing, nandun si Kuya Ogs. And how was that experience? Nung time na yun, syempre, ano rin parang nung binigay sa amin yung mga songs. And sinabi na magti-tribute ako for Sir Ogie. In-expect ko na nandun siya. So, nag-ready talaga kami. Ako rin, ni-ready ko yung sarili ko na wag masyadong ma-intimidate. Na, Ano ang seremonyas mo pag perform ka? Part ka ba ng no ice, no cold? Humihiwalay ka ba sa grupo? Yan. ano lang, siguro ano lang, ay, hindi. Ang gusto ko, medyo maligalig na ako. Okay. Kapag ako tumungtong na stage para wala na yung, hindi na maalis na yung nerves na, ayun. Tapos, yun nga, nung nandun na ako sa stage, nahanap ko si Sir Ogie. Nakakanta ako. Para lang may idea ko na nandito siya. Tapos ayun nga, nakita ko. And tumayo siya. Siyempre, yung pag mga ganun na-appreciate niya yung pagkanta ko, mas ginaganahan ako na kumanta. So, nung siguro in the middle of like the performance, ano na ako, like, nasa flow na ako, na wala na ako iniisip. Nag-perform ka na, di ba? Yung mga ganun. Actually, yung performance na yun, pinapanood ko kay Jessie yun. Totoo yan. Sabi ko, after seeing it online, sabi ko talaga, how panoorin mo to. At sobra-sobra kaming, sabi ko, Wow. I've heard you before, di ba? Pero ito sabi ko, iba yung pagkakakanta at kitang-kita mo yung mukha ni Kuya Ogs. Dream duet. Ngayon, May isang duet ka ba na nagawa na sobrang na-enjoy mo? Sige, magbigay ka ng dream duet na na-enjoy mo at sino pa yung gusto mong bigyan ka ng pagkakataon? naka-duet ko na si Sir Ogie sa anniversary ng Viva. Nag-duet kami ng Nandito Ako. So, love ayun, nung nag-duet kami, ayun ko na-realize, ang galing ni Sir Ogie, ang lupit. Diba? Super. Sino naman yung gusto mo pa na bigyan ng pagkakataon? Siyempre, doon tayo sa Mrs. Never pa. Di ba? Sa lahat ng magkakasama kayo, never pa si Miss Reg. Hindi pa po. Pero is it harder for you? Babalikan ko lang. Ito, patapos na rin tayo. Kasi isa sa mga sinabi ng mommy ko when I was starting, sabi niya, anak, madaling sumikat. Madali. You can always be the flash in the pan. Madaling sumikat. And this was before social media. Binibigyan niya ako ng advice. Sabi niya, pero mahirap magtagal. Mahirap magtagal effectively na may inaambag ka. Is it harder for you knowing na there's social media na pasikat ka pa lang, may iba nang nagte-trending, tapos ito pasikat pa lang, may panibago na naman nagte-trending na, kumbaga, the world is so small now. Isang pindot lang, boses mo naririnig sa ibang bansa. So is it added pressure for your generation? Siguro parte siya ng, ayun nga, yung attention span ng Oo, listeners. isa pa yun. Yeah. Isa pa yun. Ayun isa sa pinaka crucial na ano nito ng itong industry ng entertainment, yung music, like yung movies. Oo. Like unlike before na bibili ka ng plaka, tas yun na yung papakinggan mo lagi, buong album. Ngayon, like one song mo, then lipat sa ibang artist, one song, tas lipat. Ano siya siguro ako tinitake ko siya na as like challenge na gumawa ng mas high quality and mas masarap pakinggan ng music ng sunod-sunod. Dahil nga, because of social media din, is you get to do so many things. Dati kasi, di ba, ang hirap matuto. Yeah. Eto, pwede ka matuto ng gitara, ng piano, kahit nasa banyo ka. Di ba? So, kumbaga, nakikita ko sa inyo, hindi lang sa'yo, is, you know, the future of Yeah. OPM is very, very bright. So, I'm very happy for Yeah, you. thank Plus, you. may concert ka, brother. Yep. Go, invite everyone. Guys, may concert ako sa Araneta Coliseum Yun ah! sa February 27. May mga guest din ako, si Arthur Neri, si Janine Tenyoso, si Ashtin Olviga, Miss Pops Fernandez, Mr. Ogie Alcacid, at syempre andun din pala si Amiel Sol at saka si Adi. Oh, sige, nakausap ko si Yeah. Emil. Pero teka lang, tama ba? 7? Pre, ang dami mo natanong. 7 ang guest mo. Bakit di mo pa yung 8? Kausap mo ako ngayon. Nung nag-iisip ko ba ng mga guest sa concert, hindi mo nasabi, ay, ba't di natin kunin si Luis Manzano? Oo nga, Parang no? wala ba lang naligaw man lang sa utak mo? Sumagot ka kasi didibdib kita. May minsan ba? Kita ba nakakasana to? Hindi, kasama siya, guys. Thank you very much, guys. Thank you, sir. Gusto pasalamatan din lahat ng mga sumusuporta sa iyo. Syempre sa Robbers, hello po sa family ko. Thank you for supporting. I love you guys. God bless you, brother, and thank you. Thank you for proving once again
na ang Pinas na sa atin ang pinakamagaling na mga lyricist, Yeah. pinakamagaling na mga singer, best of the best of the best. Thank God you, bless sir. you. Congratulations, Thank you brother. po. At maraming salamat sa panonood ng Luis Listens. Bye, guys! Luis Listens ngayon at syempre ang chibog natin, pati mga guest, crew, lahat-lahat. Walang iba. Bistro Group tayo. Bistro Delivers tayo. Thank you, Bistro Group. Bistro Delivers.